morning. Good morning. Yeah. Sabihin natin sa katabi natin, good morning. Yan. Are you blessed, church? Talaga? Pahalata nga natin na blessed tayo. Amen. I'm so blessed because kasama namin kayo uli and of course those who are watching online, good morning po and welcome to Solution Grace Church. We are so glad that you're able to join us today. Amen. Amen. Mga kaibigan, today is the first day and the first Sunday of June. Konting tulog na lang po ay sumisilip na si Jose Marichan. Diba? Kaya nito mga nakalipas na araw, we praise God dahil nabawasan yung init. Dahil nararamdaman na daw po natin yung ano bang tawag doon? Habagat, ano? Habagat. So, salamat Panginoon dahil kagabi naramdaman namin yung lamig ng hangin pero sandali lang yun. Pero kahit yung mga maliliit na bagay na gano'n, pinapasalamatan natin sa Panginoon. Amen. And welcome po sa mga nanonood sa atin online and welcome sa ating pananambahan din sa Solution Grace Church. And I'm so excited today dahil ang ganda po ng pag-uusapan natin. Of course, ako po ay sobrang masaya pag tayo po dinadalo ng mga tiga Bulacan. At salamat kay Brother Joel na tayo po kapag available po siya, tayo pinapangunahan sa ating communion. Are you blessed, church? Di ba? Kanina, ganda po na paalala ng Panginoon through Brother Joel that indeed, yung ginawa nating communion kanina, believe that as Christians, as children or kids of God, sons and daughters of God, we are the healed of God in Christ Jesus. And wag po ninyo kakaligtaan. As a believer, you are completely forgiven. Nung last Tuesday, ay pinag-usapan natin because meron tayong mga kapatiran na nababasa ko online. They find it hard to believe that they are completely forgiven. Yun ang nakakalungkot. Hindi nila matanggap that as believers, sila ay pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Although may mga Christians pa rin sa ngayon, they only believe that they were forgiven of their past sins. Pinatawad lang po sila ng Panginoong Diyos, mga nakalipas silang kasalanan. Pero yung kasalanan sa kasalukuyan at hinaharap, ikaw na bahala dun. That is not true. Tayo po ay forgiven completely. Past, present, and even future sins. Kasi nung namatay po si Jesus sa cross, future po tayo nun, wala pa tayo nun. Amen? So pagyayamanin po natin ating pag-uusapan. And since first Sunday of the month, meron na po tayong bagong serye. Yung pong ating pinag-usapan last May, I pray na kayo po ay napagpala, believing that ang Diyos po natin ay wala po sa business ng pagkuha ng buhay. Pero pagyayamanin natin mamaya yan. Kasi na pag-alaman natin itong mga nakalipas sa Sundays of May, na meron tayong mga nararanasan na kasi nito nakalipas na buwan, ang dami pong balita sa Pilipinas na nadisgrasya, na bundol, na ipit ng mga sasakyan sa SCTEX, di ba? At pangkaraniwan ng nananampalataya, ang nasa isipan nila, niloob ng Diyos. Pero ito po'y pinag-usapan na natin. Hindi ko na po ipapaliwanag ngayon kasi ang dami na po natin na pag-usapan ito nakalipas na May. Pwede yung balik-balikan yung ating mga pag-aaral. And today, I'm so excited because meron pang isang mga talata sa Biblia pero yung tatalakay natin, just 2 verses na talaga nagbibigay po ng takot sa mga mananampalataya. Gusto niyo pong malaman yon? Mag-stay lang kayo, stay tuned. Muna ay manalangin. Shall we, church? Abba, we thank you once again dahil napakaganda po ng isang at thank you for bringing us po ay magpuri, ipagsigawan namin ng pasasalamat at ang iyong katapatan, ang iyong pagmamahal sa aming mga buhay. And at the same time, Lord, thank you dahil sa iyo pong tahanan ay amin pong pinagsasaluhan din ang yaman o yung salita. And I pray that you would use me as your mouthpiece. At patuloy pong pagpalain
ang mensaheng hatid mo sa amin sa umagang ito, na siyang bubusog, O Diyos, sa aming mga kaluluwa at papawi sa anumang mga duda at mga bagay na nagbibigay sa amin ng takot at pangamba. Salamat sa iyong pagmamahal, O Diyos. At dalayan ko po na akin pong mailahad at maipahayag ng malinaw ang mensaheng ito sa araw na ito. And this, Lord, we pray and we thank you in advance in Jesus' name. Amen and amen. At as I've said kanina, ngayong pong buwan na ito, pag-uusapan natin, paano bang kumilos ang Diyos sa buhay natin mga mananampalataya para lalo po kayo ma-inlove sa Kanya? Sino po dito ang nai-inlove na sa Panginoon? Amen. Alam niyo po, tinuturo ng relihiyon na dapat ma-inlove ka sa Panginoon. You have to love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Well, it's true. Pero would you believe that it was commanded to the Jewish people? Itong sistemang ito was under the old law-keeping covenant. Kasi, sa totoo lang, no one can love the Lord with all his heart, soul, and mind. Even po si King David, ang tawag po ng Biblia sa kanya ay a man after God's own heart. Siya na yung pinakamalapit sa puso ng Diyos. And yet, he was not able to love the Lord with all his heart, with all his soul, with all his mind. Kasi sumalya po si David eh. Nawang susi para mahalin po natin ang Diyos under the new covenant of pure grace. Gusto niyo po bang ma-inlove lalo sa Diyos with all your heart, soul, and mind? First and foremost, you have to believe and receive His perfect love. At kapag natagpuan po ninyo at inangkin po ninyo at pinaniwalaan nyo that God is so in love with you, wala kang magagawa. You will fall in love with Him. Sabi ng Biblia, it is He who first loved us. Siya po ang initiator ng love. At pag tinanggap po natin ang love niya, wala kayong magagawa. You will fall in love all the more with Him. And if you believe that God loves us, you ought to love one another. Amen. Amen. Yun ang susi pala. Para ma-inlove kayo sa Panginoon, una sa lahat, matanggapin muna ninyo na mahal kayo ng Panginoon. Amen and amen. At ngayon po umagang ito, ang ganda po ng pag-uusapan natin at aalamin natin bakit may mga mananampalataya. So pag pinag-usapan natin ngayong umagang ito, mananampalataya mga Christians, hindi po mga unbelievers. Pero I pray that ito pong message na to ay kalingain din ang puso ng mga taong wala pang relasyon sa Panginoon. At dalayan ko rin po, tayo pong mga nakikinig ngayon, kung maibibilang natin ating mga sarili sa mga mananampalatayang hindi lumalago, hindi ko natatanong, sino ba dito ang hindi lumalago? Ang susukat na lang nun tayo po mga sarili natin. So alamin natin, ano bang ginagawa ng Diyos sa mga mananampalatayang tila hindi po lumalago sa kanilang paglakad sa buhay na ito bilang mga binago na ni Kristo. So ang atin pong message for today is this. Sige, anak. Hindi ko pa pala nabubuksan. Ayun. Buksan ko na ba ito? Ayun. When God prunes you. When God prunes you. Ito yung message title natin. So this is our question for today. I've got 2 questions for you. Pwede niyo pong sagutin ito sa mga nanonood sa atin online. Dito naman sa on-site. Pwede niyo rin isigaw yung sagot niyo. Pero maya-maya, maya-maya na. The first question is this. What will God do to His children who do not bear fruit? Anong gagawin ng Diyos sa mga anak niyang hindi namumunga? So may mga mananampalataya palang hindi namumunga. Ang tawag natin dito mga ano? Ito yung mga taong, pwedeng tawagin na lang natin, brother, mga nonchalant na Christians, ano? Mga passive Christians. And then, this is yung ating second question. How does God prune His children to bear more fruit? So ito pong mga mananampalatayang ito, kakaiba doon sa question number 1. Sila po nananagana na, pero anong ginagawa ng Diyos sa kanila para sila po lalo pang mamunga? Wow, that's a good question. Ang atin pong key verses is found in John chapter 15. Actually, yung 1 to 5. Pero yung matatamaan lang natin doon, siguro nasa verse 2 lang tayo until 3. Mga ganon. And then, sa kalooban po ng Panginoon, sa susunod ng mga Sundays,
ay pagyayamanin po natin yung topic na to. Amen? So, ano ba talagang ginagawa ng Panginoon sa mga taong hindi namumunga sa pananampalataya? So, Christians na to. Pero mga passive lang, ibang tipong attend lang ng church, tapos uwi na. Hindi sila nakakapagdala ng kaluluwa ng mga kapwa nila tao sa church. Hindi sila namumunga dahil hindi masyadong nakikita yung liwanag ng Panginoon sa kanila. Yung ikalawa naman, namumunga sila. Pero meron na silang pagnanasa na lalo pang mamunga. Ano bang ginagawa ng Diyos sa kanila? Now, sa araw pong ito, pagyayamanin natin, muna, ang ating kaalaman, para masagot natin ang first question, anong ginagawa ng Diyos sa mga taong hindi namumunga? So kung sino man po ito, wala po tayong karapatang husgahan ng sino man. Kahit po ako kasi ito rin po ay litmus test para sa akin. Paano natin malalaman kung tayo po ay hindi lumalago sa pananampalataya? Nabibigyan ko po kayo ng mga simptomas. Di ba pag may mga sakit tayo, nararamdaman na natin yung mga symptoms. Ako pag humihina yung resistensya ko, ang mga pagpapakita ng ang mga manifestation sa akin, nagkakaroon ako ng singaw dito sa bibig ko. Ibig sabihin, ako mahina resistensya ko. Tapos mabilis na akong tamaan ng sipon. Ganon din po ba kayo? Pag kulang sa ganon ka rin, teacher. Ano po ang symptoms ng teacher? Hindi makabangon. Akala ko yung team song mo, di makatulog sa kaiisip eh. Hindi makabangon. Matindi yung teacher. So, sino dito yung mga hindi na makabangon pag masama ang pakiramdam? So, sa atin, sino dito yung mga, yung nagkakaroon ng singaw sa bibig, di ba? Mga symptoms yan, sipon. Tapos yung iba nangingimungad na magsasalita. Lumalala na yung sipon nila. Kulang sa tulog, kulang sa tubig. No? Di ba? Namimingi na nahihiraman na. So pag ganyan, ang ginagawa ko, umiinom ako ng tubig. Hindi kami masyadong nagre-rely sa gamot eh. Yan ang turo ng misis ko sa akin. At sabi ko, Lord, thank you for giving us itong revelation kasi yung tubig, available naman kahit saan eh. Di ba? Pero ang mindset ng mga tao, punta kagad sa gamot. Pero mas mainam po, talaga, tubig muna. Alam niyo yung tubig sa Bible, it typifies the Word of God. The Word of Christ Himself. Kaya nga hindi ako masyadong hindi ako kaagad nagbabiogesic. Although wala na, masabi nila walang side effects, pero according to latest research, meron din eh. Kasi dumadaan pa rin sa kidney yun eh. Di po ba yung mga gamot, Kaya kung maalala nyo, di ba si John Lloyd, sinasabi niya, ingat. Iba na yung kulay ng ingat doon eh, no? So, mas maganda pa rin talaga, pag kayo po ay may mga simptomas na nagkakaroon ng singaw, tapos sinisipon, nangimbungad, namimingi, tapos pag malala na talaga hindi na makabangon, kaya ni Teacher Nelly, tubig. Napakahalaga na tubig. Bakit tayo nagtutubig? Ako naranasan ko before, nang kumain kami ng matamis, tapos hindi mo sinundan ng tubig, kakati na lalamunan mo, tas pwede ka nang ubuhin, sipon. Diba? Napaka-importante ng tubig talaga. So once again, in the Bible, the Word of God, it typifies yung water. Kasi tayo po, ba't natin kailangan ng tubig? Because our body consists of 70% water. So anong sabi po ng mga medical experts? At least you have to drink 8 glasses of water a day, no? Minimum yun, Or pwede pa raw po 8 until 12 glasses of water a day. Hindi po pwedeng may mixture. Hindi kasama dito yung coffee, hindi kasama dito yung soft drinks, hindi kasama dito milk tea. May mixture eh. Ganon din po sa salita ng Panginoon. Pag uminom tayo ng salita, pag kumain tayo, uminom tayo ng salita ng Panginoon, uhugasan tayo ng salita ng ng tubig ng kanyang salita. Hindi pwede may mixture. Kayo po ba naligo na kayo? Gamit nyo milk tea o iced tea? May naliligo ba dito? Si Cleopatra, gatas. Pero malagkit pa rin yun. Subukan nyo maligo sa gatas ngayon. Ewan ko lang magiging amoy ninyo sa klima natin sa Pilipinas. Hindi natin gagawin yun. But the Word of God is telling us, kailangan nating uminom ng tubig ng kanyang salita. Gaya po ng tubig sa ating katawan.
para na-flash out po yung mga dumi na ating katawan. For example, kapag kayo po ay natapunan ng soft drinks or milk tea, iced tea, ano po ang propensity natin? Ano unang-una natin ginagawa pag natapunan ka ng mga malalagkit na bagay na ito? Punta ka ng tubig, di ba? Kahit nga walang sabon, tubig lang, okay na. So ganoon din po tayo kapag tayo po ay natatapunan ng mga dumi, ng mga alikabok, ng mga putik ng mundong ito sa pakikinig po ng mga masasamang balita. Lalo tigit sa panahon po ngayon, hindi ko sinasabing hindi kayo makinig ng balita. Lalo na't ang dami po nagpapakasikip ng dibdib natin dahil usaping politika, makasingit lang, ipag-pray po natin ang ating bansang Pilipinas dahil medyo sumisilip po kung matutuloy o hindi matutuloy, kung ano man po yun, alam nyo na yung ibig ko sabihin. Pag-pray natin ang kalooban ng Diyos para sa Pilipinas. Kasi pag kayo pinakakapakinig ng mga ganitong balita, tapos hindi kayo umiinom ng tubig na kanyang salita, anong mangyayari sa inyong kaluluwa? Mananalahula po kayo. Sabihin mo sa katabi mo, mananalahula ka. Pag hindi ka uminom ng tubig na kanyang salita. Sa bahay natin, di ba? Kagaya nitong nakaraang linggo, praise God, hindi natuloy. Nung Monday, mawawalan daw kami ng kuryente. At tapos pagdating ng Tuesday, mawawalan daw kami ng tubig. Pero buti na lang hindi po natuloy. Yan. Si Tita, kumusta si Tita na? Yan. Tita, walang masakit? Okay lang? Okay. Masakit, sige. Yan. Bigyan ng tubig si Tita, ha? Di ba, bisa sa bahay natin, tinatanong natin mga sarili natin, anong mas mahalaga? Ako sa aking observation, ano mas mahirap? Walang tubig o walang kuryente? Mas mahirap walang tubig, di ba? Ang salahula ng bahay. Lalo na pag ginamit mo yung CR, tapos hindi ka nagbuhos. Ako po, huwag nyo na pong imaginein. Sige po, imagine nyo. Ang dumi talaga. Di ba? Nanlilimahid ka na. Tapos walang tubig yung CR mo, hindi mo nabuhusan. Ako, pasintabi po sa mga nanonood. Ganyan na nangyayari sa mga kaluluwa po natin. Kapag wala tayong salita ng Panginoon na humuhuga sa ating mga kaluluwa. Now, ano po yung mga simptomas ng mga mananampalataya na hindi po namumunga sa kanilang mga buhay bilang isang Kristiyano? Alam niyo po, ito yung manifestations ng kasahulahan. Ganito na lang, pagiging salahula sa ating kaluluwa. Ano yung teacher? Lahulaan. Tama? Yun. Magagalitin. Mainit ang ulo. Pikon. Laging bad trip. Ano pa? Laging may takot at pangamba. Aligaga. Natataranta. Anong tawag sa mga taong natataranta? Hindi maganda pakinggan. Yun ang ibig sabihin nun. Ano pa? Lagi na lang nakikita niya negatibo. Hindi siya grateful sa buhay. Ito pa yung mga simptomas ng mga taong mananampalataya in the context ng pinag-uusapan natin na hindi namumunga sa pananampalataya. Ibang tipong nakikita na lang niya lagi yung mga problema sa lipunan. Hindi niya nakikita yung provision ng Panginoon sa kanya. Nakikita niya lang lagi ang taas ng bilihin, pataas ang presyo ng gasolina. Hindi niya nakikita na meron siyang pambili para malagyan ng gasolina yung kanyang sasakyan. Hindi niya nakikita na buti na lang kumakain pa kami na 3 times a day. Iba pa nga sa atin, 5 times a day. So, nagiging ungrateful yung taong ito. Ito yung mga mananampalataya, ito yung mga symptoms na hindi po siya lumalago sa kanyang pananampalataya because ang nakikita lang niya, yung paligid niya. Hindi niya nakikita yung Diyos na nagpo-provide sa kanya. May paalala po sa atin ng 1 Peter chapter 5, verse 8. Be sober, be vigilant because your adversary, the devil, buti na lang tinukoy dito, sino yung adversary natin? So this passage was written to the believers. So be sober, relax. Pero at the same time, be vigilant. Dapat po pagmatsyag tayo. Why? Sinagot, because your adversary, who's my adversary? The devil himself, walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. Bakit like a roaring lion? That's a good question. Sa Bible, ang lion is Jesus himself.
Pero dito po, gaya ng kanina paalala ni Brother Joel sa atin, every time we partake of the Holy Communion, especially the cup, you have to believe that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Ibig sabihin, pag ikaw ang pinaging matuwid ng Diyos sa kanyang harapan, hindi po nagagalit sa inyo ang Diyos. Why? Because He has made you righteous in Christ Jesus. Pero dito, si Satan, our adversary, nagpapanggap siyang roaring lion. Para bang ang Diyos, pag lumalapit siya sa'yo, galit siya sa'yo. Yun po ibig sabihin ng passage na to. Now, this is good news. Our adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So, ibig sabihin, this is good news. Hindi po lahat ng mga mananampalataya ay devourable. Ano sa Tagalog nun? Actually, walang salitang, undevourable eh. Walang English na ganun, teacher, no? Devourable, meron. Pero undevourable, wala, Pero gamitin na lang natin. So, ito, ibig sabihin, si Satanas, hindi lahat ng Kristiyano ay pwede niyang siluin, pwede niyang biktimahin. Praise God. So, sino yung mga Christians na hindi pwedeng siluin ng kalaban? Alam niyo kung sino? Yung mga taong lumalago sa pananampalataya, namumunga. Sino yung mga hindi namumunga? Sila po yung mga mainitin ng ulo, aligaga, warrior, laging galit, lagi bang punong-puno ng problema, reklamador. Ito yung mga taong to. Alam niyo kung ba't ko nasabi? Because in verse 7 ng 1 Peter chapter 5, ito ang sabi ng Bible. Casting all your cares upon Jesus because He cares for you. So, for you to be undevourable, kung meron kang worry sa buhay mo, why not cast your cares upon Jesus para hindi ka makita ni Satan, oy, mainitin ulo nito. Mabilis mapikon. Nagiging devourable po kayo. Pero pag meron kayong kabigatan sa buhay, we're always casting them to Jesus. Believing that Jesus cares for you. So ngayon, pag lumalabas si Satanas, walks about like a roaring lion, kasi he is seeking whom he may devour. Pag nakita niya, si si Tita Lorna. Ay, tandali, sa Satanas yun, nakikitita kay Tita Lorna, Si Lorna to, Nakita niya. Kahit nadapa, pero hindi naman nagreklamo. Hindi devourable yan. Yung katabi ni Lorna, mukhang reklamador. Ito, devourable yun. Yun po ibig sabihin ng verse na yun. So, ang siste, kapag tayo po hindi namumunga, nagiging pagkain po kayo ni Satanas. Amen. Ibig sabihin, pag sinabing pagkain, ikaw ay lagi niyang sinasaktan at doon siya lumalakas. Amen, church. Nakikita niyo po yon? So, mas maganda, maging tayo. Lumago tayo sa Panginoon, maging mabunga tayo sa ating pananampalataya. Amen. Now, sabi po na ito po yung paalala sa atin para tayo po yung maging malago sa ating pananampalataya. Proverbs 4:20-23. My son, sino kinakausap dito ng talata? Tayo mga believers. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Then, verse 21, do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. So, ibig sabihin, yung salita ng Panginoon, gusto ng Diyos, you have to incline your ears to His word. Gamit yung tainga natin. Then verse 21 tells us, do not let them depart from your eyes. So ibig sabihin, God wants us to not just hear the word of Christ, but also read your Bible. Sino po dito may mga Bible? Mas maganda po meron kayong physical Bible, dinadala nyo. Kasi darating po ang panahon, babaguhin na po ng AI ang Bible. I suggest buy a physical Bible. Kasi delikado rin yung nakalagay lang sa app eh. Anytime, pwede mabago po yan. Di ba meron akong pinakita sa inyo yung Chinese translation na tinranslate din naman sa English. Iba-iba na yung laman ng Bible na yun. So gusto ng Panginoon na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Incline your ears to my saying and do not let them depart from your eyes. Ano yung them dito? The word of Christ. For they are life. Bakit? Bakit kaya, Lord, bakit kailangan kong pakinggan lagi at basahin lang yung salita? This is the reason. For is because. Because they are life to those who find them and health to all their flesh. I believe yung first part dito, they are life to your soul. Kaya po, pag kayo po ay punong-puno ng salita ng Panginoon, kayo po ay lagi nahuhugasan ang inyong kaluluwa ng tubig ng kanyang salita, wala pong puwang
ang anumang mga mental disorder sa ating isipan. I believe that with all my heart. Wala pong puwang ang depression, walang puwang ang oppression ng kalaban. Amen. Walang puwang na tayo po ay magkaroon ng anxiety. Alam niyo po yung difference ng depression sa anxiety? Yung depression, ito po yung lagi mong iniisip yung mga bagay na nakalipas na. Nakatali ka dun sa mga nakalipas na. Yung anxiety naman, yun nga, pag binigyan ka ng baon ni ate, hindi pong pasweldo, binigyan ka na ng sweldo, ang sabi ni Inday, anxiety. Naintindi yun. Pag sinabing anxiety, yung nag-overthink ka masyado. Hindi man ang nangyayari, pero ang dami ng mga nangyayari sa isipan mo na natatakot ka, that's anxiety. Pero sabi ng Panginoon, you have to live in the now. Kung anong meron ngayon, enjoy the now. Yung present. Kaya nga siya present eh. Huwag mo nang puntahan yung past, tapos na yon. Huwag mo nang puntahan yung future. Kung kumain ka na ng breakfast, pabayaan mo na matunaw sa katawan mo yon. Huwag mo nang isipin yung dinner mo. Kung nagla-lunch ka, enjoy the now. The present. Sa Tagalog, bakit present? Regalo ng Diyos sa iyo yung ngayon. Lasapin mo yun. Huwag mo na kayo mag-overthink. Now, kapag tayo po'y busog na busog at lalo po tayong hinuhugasan dahil hinahayaan mo ang sarili mo na hugasan ang salita ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, they are life to those who find them and health. So pag buhay na buhay ang inyong kaluluwa, mga kapatid, this is actually, ito'y lantad ng sikreto. Pag healthy ang inyong kaluluwa, dahil tumatanggap ka, nalilinis ng tubig na kanyang salita, anong manifestations? And health to all our flesh. So ang manifestation, healthy rin po ang ating physical body. That's the good news. Praise God. Verse 23. Kasi pinapakaingatan po sa atin. Alam niyo kung ano? Bakit yung kaluluwa? Kasi nandun yung puso natin. Sabi ng verse 23, keep your heart with all diligence. Why? For out of it spring the issues of life. Pag hindi po natin inalagaan at tinugasan ng salita ng Panginoon ating mga puso, ito laging tinatamaan sa atin eh. Pansinin nyo, manood lang kayo sandali ng 24 oras o TV Patrol. Ang daming sumasama ang loob talaga. Lalo na, ang daming sumama ang loob dun sa babaeng pumasok sa Imbornal, nagkaroon ng 80,000. Dami mga kababayan natin. Ang sama-sama ng loob nila. Amantala ako, pumapasok ko araw-araw. Meron na ako 600 plus pesos. Ito, pumapasok to sa opisina. Ha? Itong babae sa balita, pumasok lang sa Imbornal. Lumabas naman. May 80,000 pesos. Di ba? Now, ingatan daw natin ating mga puso. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Now, ito pa yung paalala sa atin. Let's go back to verse 22. Tingnan niyo po ito. For they are like to those who find them. So, lahat ba ng tao nakikita po ito? No. It's for those who find them. Now, bakit may mga believers na hindi po sila nananagumpay at nananagana sa buhay nila, namumunga sa kanilang buhay mananampalataya? It's because they are not seeking the word of Christ. Kaya sabi ng talata, and they are life to those who find them. Ito ba'y para sa lahat? No. It's just for those who find them. Sino yung nakakahanap? Yung mga naghahanap. Pero pag wala pa kayong desire na matuto sa salita ng Panginoon, masyado po kayong babad sa television, sa mga teleserye, wala po masama dyan. Pero bigyan po ninyo ng panahon ng salita ng Panginoon. Ang sarap talaga. Gawin yung kwentuhan, ang salita ng Panginoon. Kasi pag tinamaan na po ang inyong kaluluwa, nalungkot po kayo, hindi natin naaalagaan ang puso natin. Nagkakaroon po tayo ng, pansinin nyo, as mabilis kayo mainis, nagiging aligaga kayo, konting kibot lang ng mga tao sa paligid nyo, ang dami nyo na napapansin, nagiging pintasero na tayo, di ba? Why? Because punong-puno po tayo ng mga mensahe ng mundong ito. Pero kapag tayo po'y nahuhugasan ng salita ng Panginoon, pansinin nyo, pag kayo po'y pumunta sa church, yung naligo, kumpara doon sa mga hindi naligo, sino dito mga naligo? Iba yung kilos ng mga naligo eh. Di ba? Yung mga hindi naligo dyan, ibang dating, medyo matamlay. Medyo pikit yung mata. Pero alam mo yung naligo,
Iba yun eh. Ibang ngiti nun eh. Di ba? Eh, pastor, naligo naman ako kagabi. Oh, at least naligo. Pero iba pa rin yung bagong ligo. Yung laging naliligo. Amen? So church, I hope nakikita natin, na ito pong tubig na ito ay mahalaga, which typifies the word of Christ. Alam niyo po, nung nagkasala po si Eva at si Adan, alam pong kilala niyo yung dalawang ito dahil sikat yung kanta nila, Eva at Adan. Nung nagkasala po si Eva at Adan, dahil kumain po sila mula sa ipinagbabawal na punong kahoy, nung pinagbabawal na bunga ng punong kahoy, alam niyo po, dahil sila po'y tinukso ng serpent, meron pong sumpa na binigay ang Diyos sa kanila. Now, before I gave that verse, bilang patunay, Pastor, nasaan si Biblia, yung sinasabi mo kanina pa na ang tubig, it typifies the word of Christ. Bigay ko muna po sa inyo ang Ephesians chapter 5, verse 26. That He might sanctify and cleanse her, yung her dito, the church as believers, with the washing of water by the word. Now, kapag tayo pinahuhugasan ng salita ng Panginoon, kapag tayo sa ating pang-araw-araw na buhay, anbawa, bukas Monday na naman, nakapakinig ng mga masasamang balita, nadadagtaan tayo ng mga masasamang balitang ito, nalalagyan tayo ng putik, nalalagyan tayo ng mga alikabok, ano pa ba yung mga dumi ng mundo? Kasi madumi yung mundo eh. Kapag tayo po yung naalikabukan, alam niyo po yung alikabok, pagkain pala ni Satanas yan. So the more po tayo naalikabukan, tapos hindi tayo nahuhugasan ng salita ng Panginoon, pansinin niyo, kumakain ng kalaban-laban sa atin. Lumalakas siya. Let me give itong verse na ito. Nung nagkasala po si Eva at si Adan, ito po ang sabi ng Diyos doon sa serpent. At sinabi ng Panginoon sa Genesis 3:14, sa ahas, sa iyong ginaway, may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo ay alikabok lamang. So, kumakain siya ng alikabok. Eh, yung dumadating sa atin pag hindi tayo nahuhugasan, na alikabokan po yung ating kaluluwa. Kaya pala marami mga, even Christians today, na-oppress, na-depress. It's because, yun po yung simptomas, hindi sila nakakainom ng tubig. Amen, church? So, yung pinapakita ko po yung, yung pwede natin gawin. Tubig lang talaga. Kaya po dito sa ating church, nag-provide tayo ng tubig para pwede kayong uminom. Amen? Ganon din po ang salita ng Panginoon. Now, dito na tayo. Pag-usapan na po natin. Let's go back to our question. Yung first question natin, puntahan natin, what will God do to His children who do not bear fruit? Alam nyo, meron po mga katuruan sa ngayon, nag-observe din ako habang ginagawa ko yung message na ito. Still, napaka-prominente pa rin po sa maraming mga kapatid nating Christian churches. Yung John chapter 15 verse 2, sinasabi nila, mula sa talatang yon, na kapag ang isang mananampalataya ay hindi namumunga, iuuwi na siya ni Lord. Kaya merong kaisipan ng mga tao, mga mananampalataya, pag mabait ka, kukunin ka na ni Lord. Di ba? Alam niyo yung kasabihan na yon? Naniniwala ba kayo na kapag mabait ka, kukunin ka ni Lord? I believe dito nagsimula yung paniniwalang yun ng mga Christians eh. So ano bang ginagawa ng Diyos kapag hindi po namumunga ang mga mananampalataya, ang kanyang mga anak? Kinukuha niya pa talaga at dinadala na niya sa kanyang tahanan? Ang ganda pakinggan, ano? In other words, pinapatay ba sila ng Diyos? Yun ang masakit. Kasi paniniwala din nila sa mga katuruan ngayon, itong taong to mabait eh. Naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, para hindi siya manakaw pa ng kalaban at magkasala pa, inuunahan na siya ni Lord na iuwi / patayin. Kasi baka maunahan pa siya ni Satanas, madala pa siya sa impyerno. Meron kayo nakapakinggan na ganun teaching? Di ba? May ganun eh. Now, hindi po ba nakakatakot yun? So ngayon, ang tendency ng mga mananampalataya, hindi ako masyadong magpapakabait. Hindi ako masyadong gagawa ng mabuti. Kasi pag gumawa ako ng mabuti, kukunin kagad ako ni Lord. Ano yung eksaktong kasabihan na yon? Huwag ka masyadong mabait. Ang mga mababait, kinukuha ni Lord. Tama po ba? Yun ang pangkaraniwan, no? So, dito nagsimula, I believe, yung kaisipan na yan. Actually, salungat po ito sa sinasabi ng Bible. Hindi totoo yun. In Psalm 91 verse 16, sabi dito, with long life I will satisfy him and show him my salvation. Long life, long and satisfied life. Now take note of the word salvation in Hebrew.
Yeshua. Sunod si Yeshua, si Jesus. So the more you focus your eyes unto Jesus, dahil alam mo you are the righteousness of God in Christ, lalo ka nakafocus sa Kanya, you will live a long and satisfying life. So, ito po ay salungat sa kasabihan na maraming mga tao kasama na ilan sa mga mananampalataya. So, mali yung kanilang pinapaniwalaan. Mahalaga po ang doktrina, mga kapatid, ha? Now, sino po ang nagpapaigsi ng buhay? Review tayo. Hindi po si Lord. Ako personally, I believe. As Christians, we are reigning in life. So if we're reigning in life by receiving the abundance of grace and the gift of righteousness, kung kailan mo gustong umuwi sa Panginoon, it's up to you. Yun po ang aking paniniwala. Hindi ako naniniwala na nakakalendaryo na tayo. By this time, si Tita Lorna, hanggang ano na lang siya, June 2, 2025. Bukas na pala yun. Lapit-lapit na, no? Sila Sister Lai, sabi ni Lord, pang hindi pa nakahanap ng love life to mga June 4. 2026 naman, 2026. Mas mahaba-haba, ano? Now, sino po nagpapaigsi ng buhay? Hindi po ang Diyos. Kasi halimbawa, nasa eroplano kayo, yung pilot. Sabi ng Diyos sa pilot, oras mo na. So lahat nung nakasakay doon sa eroplano, hindi pa nila oras, nadamay sila. It doesn't make sense. Alam mo sino nagpapaigsi ng buhay ng tao? Tao din. Review lang po ito, Proverbs 10:27, if you respect the Lord, you will live longer. I believe, it's one way of respecting the Lord is putting faith into His word. Sabi ng Panginoon that's respecting the Lord. Pag sinabi ng Panginoon, you have to believe it. Kasi pastor, nakikita ko yung buhay ng... Hindi natin alam buhay ng ibang tao. You have to focus your eyes unto the Word of Christ, unto the Word of God. That's respecting the Lord. Now, sabi ng second part ng talata, if you keep doing wrong, alam lang bawal sa'yo ang taba. Wala pong problema makipagkaibigan sa mga taba. Pero kung bawal sa inyo kumain ng matataba, iwasan po ang taba. Marami akong kaibigang matataba. Pero hindi ko sila iniiwasan. Iniiwasan ko pong kainin. Hindi sila, yung mga pagkain matataba at mamantika. Alam mo nang masama Alam mo nang masama sa atay mo yan. Pastor, meron namang liver aid If you keep doing wrong, your life will be cut short. So, sinong may kasalanan din? Tayo din. Pero pangkaraniwan, sinisisi natin ang Diyos. Ito pang isa. Kaya po dito sa church, I'm so passionate about this verse. If you want to live long, anong sabi sa atin ng Proverbs 18:21? Death and life are in the power of the tongue. Ito po ang nakakaligtaan ng maraming believers. At sabi ng ibang mga tao, salita lang yan Nung nilikha po ng Diyos ang mundo, nagsalita lang siya Nung nakita niya ang mundo madilim, di naman niya sinabing, oo, ang dilim. Anong sabi niya? Let there be light. So kung ano po yung gusto niyo mangyari sa sitwasyon ninyo, speak it out. Pag may problema kayo, hindi ko sabihin, Diyos ko po, problema to. Problema, hindi na makabangon sa problemang to. Hindi ka talaga makakabangon. Kausapin mo yung problema. Malaki ang Diyos ko. Amen. Speak life. Sinasanay natin yung sarili natin dito kasi ang hirap di ba? Nasanay tayo sa mga negativity, sa mga salitang, patay tayo dyan. Ano ba? Di ba? I'm dying to eat this cake. Ang sarap ng cake. I'm dying to eat this cake. Paano makakain yan? You're dying. At kung dying ka, hindi ka makakabangon, hindi mo makakain cake. Nakahiga na Hindi. Buhay tayo. Speak life. Because death and life are in the power of the tongue. And those who love it, if you love death words, you will eat its fruit. But if you love life words, you will eat its fruit. Kapag sinasabi sa sitwasyon mo, ngayon, medyo hindi ko pa nakikita yung pero alam kong, Lord, may maganda kang gagawin. For example, pag nasisiraan po tayo ng gamit dito, sinasabi ko kay Aves, anak, papalitan ng Panginoon yan. Nangyayari po talaga, pinapalitan ng Panginoon. Pag meron po kayo nasisilang cellphone, huwag kayo malungkot, Lord, I believe, bibigyan yan. Bibigyan ako ng bagong gadget ng Panginoon. Sabi ko kay Aves, pag meron kang bagay na nasisira sa gamit mo, itong huling panahon I think last month, ang daming nasira sa gamit ni Aves at kinakailangan niya sa trabaho. Nasira yung external niya,
Anong tawag doon, Bes? Drive niya. Talaga naman. Sabi ko, anak, papalitan ng Panginoon yan. Pinalitan ng Panginoon. Mas mahusay pa. Amen. So death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Now, samantala, ito na, pag-usapan na natin. Anong ginagawa ng Diyos sa mga anak niyang hindi namumunga? Talaga bang pinapatay niya? Inuuwi na niya kaagad sa piling niya? Kasi pwedeng gamitin ito ng church para hindi kayo iuwi ng Panginoon sa tahanan niya o para hindi kayo patayin ng ating Ama. Mamunga kayo. Well, maganda po mamunga talaga. At nagdadala tayo ng mga bunga natin sa church. At tayo po ay namumunga, hindi dahil sa natatakot ka, mahirap yun Di ba? Parang kunwari, sa mga anak namin, ang relationship namin, bibigyan kita ng baon, pero dapat ito gawin mo. Para bang nakikita na maraming mga mananampalataya sa akin at even yung mga unbelievers kung bakit ayaw lumapit sa Panginoon. Para bang pag nagbibigay siya ng kanyang command, nagagalit. Para nakikita natin yung isang Diyos na mabagsik pag nagsasalita, nakasarado yung bibig. Diba? Ganyan yung mga taong galit Naranasan nyo na bang magsalita na nakasarado yung mga bibig ninyo? Diba usually mga nanay magaling sa ganyan? Yung, naiinis na ako sa'yo. Diba? Napapatingin si Ate LJ. Ano yan talent yan sa mga nanay natin. Ganun nanay ko, kaya mong magsalita nang nakasarado yung bibig. So alamin natin, ano sinasabi ng John chapter 15 verse 2. Pakilagay nga po doon. Pag-usapan natin, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. More fruit. Now tayo po bilang mga mananampalataya, God, Abba, is our vine dresser. And we are His branches. Sabi dito, every branch. So, sino tinutukoy dito? Mga Christians po, Every branch in me. Sabi ni Jesus, that does not bear fruit, He takes away. So, yung word po na takes away, yung phrase na ito, ang kinatatakutan na maraming mga mananampalataya. He takes away. Pakilagay nga sa susunod nating slide. And then, yung second part, in every branch that bears fruit, He prunes. Mga kapatid, ang context natin dito para maintindihan natin, it's the vine tree, Puno ng ubas po ito, para maintindihan natin. He prunes. Now, yung word dito na prunes, kinatatakutan din ng maraming mananampalataya dahil sa mga naghahalaman, alam ko naghahalaman dito si Kuya Ed. Meron kang prune cutting scissor, di ba? May nabibiling ganun. So, pag nakakarinig kayo ng prune cutting scissor, ano ginagawa ng scissor? Namumutol. So, pag may ginawa ka pala, pero Lord, namumunga ako, di. Cut ka na sa family. Naalala ko nung bata pa si Arian, sa kanya ko narinig yan Siya yung huling dumating sa pamilya, pero pag meron kami nasabi na hindi niya nagustuhan, sasabihin niya, ex ka na sa family. Sabi ko, ikaw yung kadarating lang, ba't kami na ex? Siya yung pinakahuling dumating. Siya pa yung malakas sa loob na mag-ex. Pag meron akong pinasabi ko sa kanya, bata pa siya nun Anak, kumain ka na madami dapat. Hindi, Daddy. Ayoko nang kumain, busog na ako, ex ka na sa family. Aba, kami kaya nauna sa'yo. Now, tingnan natin yung talatang ito. So, 2 questions po yung ating sasagutin, So, pangkaraniwan po nating napapakinggan at naririnig yung verse na ito ay kapag ang isang mananampalataya daw po, thank you anak, ay hindi namumunga. So, sino ngayon yung mga hindi namumunga? Alam na natin sino yung namumunga. Ito yung mga Kristiyanong laging aligaga na natin nabigyan ko na sa iyo yung binigyan ko ng Righteous Foundation. Aligaga, mabilis mapikon, mainitin ng ulo. Nako, laging high blood. Sino dito ang mataas ang high blood? Mataas na high pa laging tumataas ang high blood. Ito yung mga taong hindi masarap kausap dahil lagi naiinis. So, paano to? Pag nalaman niyo yung talatang ito, at pag pinakinggan niyo pa yung pangkaraniwang preaching ng mga pastor dito, lalo kayo maha-high blood. Ako po, anytime pala pwede ka na kunin ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo na kunin ka na ni Lord. Alam ko nga si Ate Maisa, nagdasama pa ng... Yung sinasama niya, ayaw sumama
Akala ko naman na pag-usapan nyo na. Nagsasama ka, ayaw sumama. So ngayon, lalo ka maging aligaga. Anong gagawin natin sa verse na ito? Every branch in me that does not fruit, He takes away. So yun na yun eh. Linaw daw eh. So pag hindi ka namumunga, alam mo na mangyayari sa inyo. Iaalisin ka ng Diyos, He will take you away. Pwedeng daling ka niya sa kalangitan para hindi na siya maunahan pa ng dyablo. Ito po ba talaga yung sinasabi ng talatang ito? Now, pagyamanin natin, kumukuha ba ng buhay ang Diyos? Magandang tanong yan. Review po ito kaya ako nilatag yung ating mga preachings at mga nakalipas sa Sunday. So review tayo. And I've got good news for you. Hindi po kumukuha ng buhay ang Diyos. Na pangkaraniwan pag uma-attend po tayo ng mga wake service, ginagamit yung talatang ito. Job chapter 1 verse 21. Let me read this to you sa mga first time po na dumalo sa atin. Sa mga onliners din. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. May taken away dito. Yung word na takes away. Akma, John chapter 15 verse 2. And then in Job chapter 1 verse 21. Now, bilang mananampalataya, it's really important for us to attend church kasi sa church, napapag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Now, hindi po lahat ng nakasulat sa Bible, inaangkin natin. May paalala po ang 2 Timothy 2:15. You have to know how to rightly divide the word of truth. Ano ibig sabihin nun? Dapat alam natin yung wastong pagkakahati ng salita ng Panginoon. In context, ang ibig sabihin nun, pag nagbabasa ka ng Bible, alamin natin sino nagsasalita at para kanino yung sinasabi. So in this context, alamin natin, sino ba ang nagsasalita sa Job chapter 1, verse 21? Was it Job or God? Pero pag may mga wake service, si pastor ginagamit ito. Di ba kunwari nandun yung kabaong, siya ngayon, bukas, ikaw naman. Di ba? And then he will give you this verse. The Lord gave and the Lord has taken away. May kabig dito sa dulo. Blessed be the name of the Lord. Para bang ganito sinasabi sa inyo? Ang Diyos ang nagbigay. Bukas, kukunin ka na. Tapos may cambio sa dulo. Blessed be the name of the Lord. Pampalubag-loob, no? So it was Job himself who said this. Hindi ang Diyos. Because God is not in the business of taking lives. God is in the business, in the ministry of giving life. So dapat, tayo doon? Nagkakaisa tayo. Kaya po marami mga unbelievers natatakot sa Diyos. Now, let me give you this verse. Luke 12:32. Ganda nito. Do not fear, little flock. Why? For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Amen. Isa pa. John 10, verse 10b. I have come that they may have life and that you might have it more abundantly. Now, yung word po dito na may, ibig sabihin may potential. Paano mo mararanasan yung buhay na ganap at kasaya-saya? Pag pinaniwalaan mo, tinanggap mo, that you may. So, hindi po ito applicable for everyone. To those who believe lang. So, you have to believe that God is not in the ministry of taking lives. Wala po sa bokabularyo ng Diyos na naglikha, tapos papatayin ka rin niya. Hindi pwede yun. Hindi po umaakma sa salita ng Panginoon yun. Amen, church? Hebrews 6:14, ito pa maganda. Saying, may surely. Ano ibig sabihin ng surely sa Tagalog? Ano ang sa Tagalog ng surely? Tiyak. Surely blessing, I will bless you. Hindi siya natapos dito, And multiplying, I will multiply you. So once again, God is not in the business of taking lives, but He is in the ministry of giving life. So pag ganun pa lang, nai-inlove na ba kayo sa Diyos? Amen. Napapalitan yung ating mga maling kaisipan, no? It's good to be in the house of the Lord. So importante pong naiintindihan natin ang Panginoon. So going back sa ating question, so what about John chapter 15 verse 2? So para mapawi na po yung ating takot sa talatang ito. Once again, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. So, ano pong ginagawa ng Diyos sa mga mananampalatayang hindi nananagana o namumunga? Talaga bang inuuwi na niya? Tinatapos na niya ang buhay sa mundong ito? Kahit bata pa? What do you think? Mga nanonood sa online, pakilagay po yung inyong sagot.
Na para hindi na po kayo matakot. Ito ang context natin vine tree. God is the vine dresser and we are His branches. Wow. So yung word po na takes away, yung phrase that takes away, in the original Greek, it's airo. Sabihin nyo nga po, say this with me, airo. Diyan galing yung word na air. Marami tayong salitang English na kinuha sa Greek, air, airo. It means raise up, to lift up, and elevate. Di ba? Si Jesus, He is the lifter of our heads. So pag kayo po yung nadidepress, anong papel ni Jesus? He will lift you up. Pag kayo po yung nabubwisit sa buhay, let me say this word. Yung pong word na buwisit, it's a Chinese word pala. Ibig sabihin, no food. Hindi po siya mura. Pero huwag yung gagamitin, ha? Kaya yung mga Chinese nung araw, pag nakita sila, pag binuktan daw yung kaldero, no food, wala pagkain. Buwisit. Yun pala ibig sabihin nun. Na-adapt na lang ng mga Pilipino. Pag lagi po kayong aligaga, natataranta, punong-puno na alalahanin sa buhay, puro reklamo, God will airo you. He will lift you up. He will elevate you. Sarap ano? So para mamunga ka. Hindi ka na nga namumunga, papatayin kita. Hindi ka na namumunga, wala akong pakinabang sa'yo, patayin na lang kita. Hindi po ganun. Hindi ka namumunga, ang bait ng Diyos natin, hindi ka namumunga, pero He will lift you up. Wow! Mamaya alamin natin paano tayo nililift up ng Diyos. Now, ito pong word na airo, ginamit din po ito sa mga passages na ito in Matthew 14 verse 20. So they all ate and were filled and they took up, yung phrase na took up, it's also airo. Raise up, lift up, and elevate. Ginamit din po ito sa Matthew 16:24. Then Jesus said to His disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross. That's airo. Raise up, lift up, elevate. Galing, ano? So, once again, hindi ba kayo nai-love sa isang Diyos na unang nagmahal sa atin? May alam ng Panginoon, may problema tong tao to, pero hindi niya didikdikin sa problema. Hindi kanya kukondenahin. He will lift you up because Jesus is the lifter of our heads. Amen. Ganun po kabuti ang ating Panginoon, palakpakan natin siya. So once again, wala po sa vocabulary ng Diyos ang pumatay. Ang Diyos po ay nagbibigay ng buhay. So gusto ko pong itatak at itanim niyo po sa isipan niyo yan because He loves you so much. Kung hindi po tayo mahal ng Diyos, sa pagkakasala pa lang ni Eva at Adan, sabi niya, palpak naman itong mga tao ito. Ayoko na. Hindi na ako lilikha pa. Diyan ka na, Eva at Adan. Tapos na tayo. Mahal tayo ng Diyos Meron siya magandang plano sa atin. Kahit po nagkasala ang tao, for God so loved you that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So be assured that God loves you so much. And that's why He is not in the ministry of taking lives. But He is in the business of giving, not just life, but abundant life. Kaya po lalo kayo mai-inlove sa Diyos. Kaya talaga naman pag nagpupuri po tayo, yung kanta natin kanina na pinanguna tayo ni Tita Jackie, sabi ko kay Aves, pag tinatawag mo si Tita Jackie, huwag mong sino-shortcut. Tinatawag niya, di ba, anong shortcut ng Tita Jackie? Tajak. Hindi maganda pakinggan. Tajak. Tita Jack, buuin mo nga ako. Hindi maganda pakinggan. Pero ang ganda nung song natin kanina, worthy is the Lamb seated on the throne. Bakit siya worthy? Dahil talagang kamangha-mangha ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen. Amen. Pwedeng palapakan natin si Lord. So once again, church, ito po yung ginagawa ng Panginoon sa mga vine tree. Kapag ang vine po, para siya po ay lumago, nagpo-provide po siya ng trellis. Nakita nyo? It typifies the cross. Ngayon, kung kayo po mananampalataya at hindi po kayo lumalago, lagi kayong mainisin, bugnutin, hindi kayo grateful sa buhay, hindi kayo lumalago. You know why? Because you're not hearing the true word of Christ. Kailangan mo ng word ng Panginoon, it's the cross. Ano pong sabi ng 1 Corinthians 2:2? Sabi ni Apostle Pablo, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. That's the word of Christ, that's the gospel.
pangkaraniwan po napapakinggan sa church today, hindi po gospel. Inspirational message lang. Motivational talk lang. Hindi po gospel yon. Pag gospel, it should be focused or nakasentro kay Jesus and His finished work on the cross. Hindi po nakasentro doon sa speaker. Hindi doon sa motivational speaker. Hindi doon sa mga ibibigay na inspirasyon sa inyo nung speaker. At nagbibigay siya ng mga 10 keys to follow for you to be successful. Inspirational, motivational talks lang yan. Pag sinabi natin gospel, at para ang isa pong vine, yung mga branch po ng vine tree ay lumago, kailangan ng trellis. And it's a picture of the cross yung trellis, di ba? Diyan po gumagapang yung kumakapit yung branches para mag-bear ng fruit. Kasi pag ang vine tree po ay hindi na bigyan ng trellis, kagaya po ng tao. At siya po ay bumagsak lang, kagaya po ng picture na ito. Sa lupa, punong-puno siya ng alikabok, kinakain lang siya ng Satanas. Hindi siya mamumunga. Talaga mamamatay ang kanyang kaluluwa. Madidepress, mau-oppress, magkakaroon ng anxiety, lagi pong mainitin ng ulo, masungit, ungrateful. Yan ang mangyayari sa vine tree. Kaya po kailangan ng mga vine tree ng trellis, which typifies the cross. Galing ng Panginoon, ano? Para doon siya aakyat at mamumunga siya later on. Hindi siya kukunin ng Diyos. Hindi, kailangan mo lang ng trellis. Ito, ginagawa nila sa Israel. So ano yung trellis, mga kapatid? The cross. It's the message of the cross. Amen, no? Hindi pwedeng Pastor, paano kung i-filter yung napapakinggan ko kung yan ay inspirational lang or motivational talk? Pag ang bida po sa talk na yan, puro yung sarili nyo at si Pastor, I'm so sure, yan po ay motivational talk lang yan. Paano yung gospel? Ang bida, si Kristo at mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, hindi rin po gospel, pag napapakinggan nyo sa pulpito, masyadong binibida si David, si Elijah, si Isaiah, si Abraham, hindi po gospel yon. Dapat babalik pa rin sila kay Kristo. And that's the gospel. Nakakuha nyo, church? Kaya po importante ang doktrina. So nasagot na natin yung ating first question, pero mamaya babalikan natin. Yung second question natin, ito naman. So, bilang pagbabalik tanaw dito sa ating sinabi that God is not in the business of taking lives, but once again, sabi ng Hebrews 6:14, saying, surely blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply you. Ang bait ng Panginoon. Second question, how does God prune His children to bear more fruit? So, anong ginagawa niya sa mga anak niya na bagaman, ito'y lumalago na, namumunga na. Pero gusto pa niyang pamungahin at magmunga pa. Dito tayo sa second part ng John 15 verse 2. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Para lalo pang mamunga. So anong gagawin ng Panginoon? So ang pruning po dito ay salungat sa sinasabi ng marami pong katuruan. Kasi sinasabi nila, para ikaw ay mamunga sa iyong pananampalataya, bibigyan ka ng Panginoon ng maraming pagsubok. Nung araw, nung bago-bago pa ako, Ate Amel, sa pananampalataya, sabi ko dun sa mentor ko, mentor, hindi ko nabibigyan ng pangalan. Sincere naman siya eh. Sabi ko, ang prayer ko po gusto kong lumago sa pananampalataya. Ipanalangin mo yan, pero I assure you, bibigyan ka ng maraming pagsubok ng Diyos. Dahil sa pagsubok, lalago ang iyong pananampalataya. Basta nahimik ako. Ganun pala. Lord, okay na ako sa pananampalataya ko. Ayoko na maraming pagsubok. Now, hindi po yun ang sinasabi ng Bible because sabi ng Bible in Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing and, not just one time continuous hearing by the word of Christ. Pag may mga dumarating po sa inyong problema, pagsubok, hindi po galing sa Diyos yun. Sabi ko last Sunday, di ba, pag may problema po tayo, pangkaraniwan, ang mindset natin, binibigyan ka ng problema ng Diyos para masubukan mo siya. Hindi, para subukin ka niya. Di ba, gano'n ang mindset natin? Actually, dito po sa church natin, sinasabi natin, pag meron po kayong mga problema, hindi po kayo sinusubukan ng Diyos, subukan na eh. Sabi mo sa sarili mo, subok akong matibay, subok akong matatag, pero bumabagsak ka.
Pag may problema po tayo, it's an opportunity for us na subukan natin ang Diyos. That's it, church. So ngayon, sinasabi nila, kapag ang isang mananampalataya daw po ay para siya ay lalong mamunga sa kanyang pananampalataya, bibigyan siya ng mga pagsubok ng Diyos. Bibigyan siya ng mga sufferings. Kasi ang nakalagay daw dito, He prunes. Di ba? Prunes. So pumapasok natin dito, kinakat tayo. Pag kinat ka na doon, laglag ka na. Wala ka nang pupuntahan. Pero pwede mong ilaban, pwede mong i-contest sa Panginoon. Lord, sandali lang. Namumunga naman ako. Gusto ko lang mamunga. Pero kung puputulin ka rin, pwede mo rin sabihin sa Lord, Lord, okay na ako dito, di ba? Okay na ako sa pananampalataya ko. Huwag mo na akong putulin. He prunes eh. Church, anong lumalabas sa isip niyo pag binabasa niyo ito? He prunes. Na kayo po'y bibigyan ng problema, mga pagsubok. Once again, mga kapatid, para mapawi na po ang takot natin. Yung pong word dito na prunes, in the original Greek, it's katairo. Sabihin nyo nga po, katairo. Which means to cleanse with water or to cleanse. So, ang ginagawa po, context sa mga Hudyo, pag yung mga vine dresser po, pag sila po pinapalago nila yung mga puno ng ubas, nililinisan sila ng tubig. Ano pong pinalilinis sa atin ng Panginoon? Malago ka na eh. Sa Kapampangan ng malago, alam niyo kung anong ibig sabihin ng malago sa Kapampangan? Maganda. Di ba, Ate Ina? Malago. So kung gusto mo maganda ka na, lalo ka pang gumaganda, palinis ka sa tubig ng kanyang salita. Ephesians chapter 5 verse 26. That He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. So the more po tayong hinuhugasan ng kanyang salita, hindi po tayo sinasaktan ng Panginoon. Tayo po ay hinuhugasan lang, which is, dapat naman tayo nagpapahugas. Yung po bang pagligo po ninyo ay pahirapan sa inyo? Na para bang, naku, ito na naman ako, maliligo na naman ako. May ganun ba kayong attitude? Bigra. Yung bang tipong, pag malamig naman hindi man ako masyadong pinawisan eh. May kilala akong ganun pag malamig, naliligo talaga eh. Hindi ko na sabihin kung sino. Hindi naman ako pinagpawisan. Lamig-lamig nga eh. Nagiging burden ba sa inyo pagligo? Opo, meron pala eh. Meron naman pala. Pero di ba, natural sa atin ang naliligo. Ganon din po ang salita ng Panginoon. Sa loob ng isang linggo, pag hindi kayo nakarinig ng salita ng Panginoon, mananalahula po ang inyong kaluluwa. Para kayong isang CR o yung bowl sa CR na ginamit mo tapos hindi mo finlash out, hindi mo binuhusan ng tubig. Ang itsura ng kaluluwa mo, punong-puno ng kulay. Pasintabi po sa mga nanonood. Kulay brown. May halo pang green. Mayroon pang kulay yellow. Naku po, pakasalahula. Papayag ba kayo na hindi kayo nahugasan ng salita ng Panginoon? So, yun po ang susi. Lagi pong hugasan ng salita ng Panginoon. Paano? You need to have a Bible study group. Meron tayo every Tuesday night. And then every Sunday, importante po na tayo po nakikinig ng salita ng Panginoon. Nahuhugasan. Nahuhugasan po ba tayo? Amen? Di ba? So, ano pong nahugas sa atin? Yung wrong belief. Akala natin, pinapatay ng Diyos yung mga hindi namumunga. Yung mga namumunga na, pero gustong mamunga, ano yan? Bibigyan ng mga pagdurusan ng Diyos. Mga sufferings para tumibay ang pananampalataya. Hindi po. Once again, paano tayo pinapatibay ng Panginoon sa ating pananampalataya? Romans 10 verse 17. So then, faith comes by hearing and hearing through the word of Christ. Now, let's go back to our question as we end. Ito maganda. Number 1, review na po tayo. Sinagot na natin kanina, pero para mas matibay yung sagot natin. Ito po bago tayo matapos. Once again, this is our question. Question number 1. What will God do to His children who do not bear fruit? This is our answer, church. God lifts up His children through His Word and by engaging with fellow believers in faith. They can deepen relationships and create a community of support. So God lifts us up, His children, through His Word. Amen.
That's Iro. Now, hindi kanya ibabagsak ng Diyos. Hindi. He will lift you up. He will raise you up through His Word. Maganda po, nakikinig tayo, nagbabasa tayo, at isinasapamuhay natin ating mga natutuhan. And then, this is the beauty of being part of a local church. Diba? Lagi po sinasabi sa inyo, bilang born-again Christian, automatic po yung pag kayo po tumanggap sa Panginoon, automatic kayo po ay part ng universal church. At ang atin pong chief shepherd si Jesus. Pero hindi po natatapos doon. You need to have a local church. At yung mga pastor po na nilagay ng Diyos sa mga local church na yon, sila po yung tinatawag na mga pastol ninyo. Under shepherds baga. Si Jesus ang chief shepherd, kagaya ko po, and hopefully in the future, si Brother Joel, baka maging isa rin sa mga amen. Amen na si Kuya Gio. Ang daming pumalakpak, oh. Ulitin ko, tingnan natin kung may papalakpak. Si Brother Joel magiging under shepherd. May tumayo pa. Yung standing ovation. Para kayo po'y alagaan bilang part of the local church. Ang papel po namin, kayo po ay papaliguan namin ng salita ng Panginoon. Pero hindi lang kami yon. Kaya po mabuti rin na tayo po'y nag-church, nararamdaman natin hindi tayo nag-iisa pag may problema tayo. Kasi pag kayo po, mga kapatid namin, matagal nang nag-online, pero may kakayahan po mag-church, join us every Sunday kasi minsan po, meron tayong problema, ang feeling natin, dahil hindi ka part ng isang local church. Ando ka lang sa bahay. Pinapatapos na ako, mga anak. Pag may problema ka, ang pakiramdam mo, nasa bahay ka lang. Wala kang community. Nandun ka lang, nagkukulong ka lang. Pag kumakatok yung nanay, tatay mo sa kwarto mo, sabi mo, leave me alone. Kasi feeling mo, yung problema mo, sa'yo lang yun. Di po ba? Kasi wala kang nakakausap, wala kang community. Ito maganda, pag pumunta ka ng church, na-discover mo, bira yung problema ko pala. Maliit lang kumpara sa problema ni Teacher Nelly. Ako nga, sipon lang at saka bungad eh. Siya hindi na makakabangon. So ngayon, nagpapalakasan kayo. Teacher, kaya mong bumangon. Bungad ka lang. Kaya yan, di ba? Yun po ang beauty ng church. Pero kapag kayo walang local community, kagaya po dito, I praise God. Thank you kay Kuya Eman. Yung ating po mga kabataan, paglabas nyo ng school ninyo, sa labas, puro negativities. Pero pag dating nyo sa church, meron kayong community, nagpapalitan kayo ng mga experiences. Pinapangunahan tayo ni Kuya Eman na nabubuksan tayo na may kanya-kanya rin tayong mga problema. Pero hindi natatapos sa problema yung problema ninyo. Ginagamit ng Panginoon ng bawat isa para magpalakasan tayo. Now let me give you Hebrews 10. Ito po ang ginagawa. Itong ginagawa sa atin. Meron tayong pinagkakapitan din. May trellis. Through the word of Christ and also through your fellow believers in the Lord. Meron kang pinagkakapitan. Alam niyo tayo po mga mananampalataya, tayo po yung mga physical Jesus. Si Jesus po hindi natin nakikita. Pero kapag may problema tayo, pagdating sa church, meron yumayakap sa atin, physical Jesus natin sila eh. Di ba? Amen. Pero pag wala kayong church, wala kayong makakayakap. Wala kayong makakakwentuhan. Wala kayong makakasama mag-pray. Amen, di ba? Pag lagi ka lang sa bahay, nagkakaroon ng pagkakataon ng kalaban, bumubulong siya sa'yo. Sabi niya sa'yo, di ba? Nag-iisa ka sa problema mo. Anong sasabihin mo? May point ka. Pag gumanong ka na kay Satanas, kakainin ka na nun. Lumalabas ka ng bahay mo, nag-church ka, wala siyang point. Amen. Kasi yung trellis mo, gusto mong lumago eh. Pupunta ka ng church na doon ang community mo. And that's why Hebrews 10, verses 24 to 25 tells us, and let us consider one another in order to stir up love and good works. Dito po nangyayari yun sa local church. Not forsaking the assembling of ourselves together as is the manner of some. Meron po ibang mananampalataya. Kaya hindi sila namumunga because nandun lang sila sa bahay pag Sunday eh. Nanonood ng Germs Special. Ay, wala na pala yun. Ano na ba ngayon pag Sunday? May ASAP, nandun na lang. Church pa rin po. Ang mananampalataya, tahanan mo simbahan. Huwag yung paniniwalaan yung ibang mga paso sinasabi na hindi na uso ang Sunday ngayon. Hindi po.
Ito po yung tinalaga ng Panginoon. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the matter of some, but yung some na yan, yayain nyo sa church. Punuin po natin ang church. But exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Magpapalakasan po tayo. That's God's principle of lifting you up. That's Iro. Amen? Galing, ano? So ito yung ating solution for the first question. If you're a Christian who doesn't bear fruit, our Heavenly Father, our vine dresser, will raise you up through a trellis which typifies the cross. Amen. Second question, tayo. Ito yung cross natin. Hindi po mabubuhay at hindi po mamumunga ang vine tree pag walang trellis. Same as us. Hindi ka mabubuhay pag wala kang mensahe ng krus. Amen? Amen. 1 Corinthians chapter 2 verse 2, For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Sa church po dapat, pinapakinggan ninyo, it's a true gospel of Jesus Christ. Hindi lamang po inspirational or motivational talks. May paglalagyan po yan, dun po yan sa mga opisina, sa school. Pero sa church, it should be the gospel. It's all about Jesus and His finished work on the cross. Amen. Second question, how does God prune His children to bear more fruit? John 15:2. And every branch that bears fruit, He prunes. That's katairo, to cleanse with water. So para kayo po ay lalo pang mamunga at maging malago, maging maganda ang buhay ng inyong pananampalataya, magpalinis po tayo ng tubig na Kanyang salita. Every time you are hearing the word of Christ being preached, your soul is being sanctified, washed and cleansed by the washing of water with the word. That's Ephesians 5:26. And this is our solution for the question number 2. Ano kailangan natin gawin? Keep on hearing the message of Christ and His finished work on the cross. Romans 10:17. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. And 2 Timothy chapter 3 verses 16 till 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Saan po nangyayari yan? Sa church. Now, anong reason? Bakit po tayo tinuturuan ng Panginoon? Bakit tayo pinapainom at nililinis ang Kanyang salita? Verse 17, that the man of God like you and me may be complete, thoroughly equipped for every good work. Dahil ikaw ay basang-basa at hindi ka na uhaw sa salita ng Panginoon dahil ikaw ay laging nakakainom ng salita ng Panginoon. You are now complete, thoroughly equipped for every good work. Ngayon, pag nakikita ka na ng mga tao, gustong-gusto ka nilang nilalapitan. Unlike before, ayaw kang lapitan ng mga tao kasi may mga taong sumisip-sip ng lakas eh. Alam mo yung may problema ka, pag kinausap mo pa yung taong yan, itong mananampalataya ito hindi lumalago sa pananampalataya, nanlalambot ka na, pero pagkausap mo siya, nanlalambot ka lalo. Alam mo kung bakit? Tinatapunan ka niya ng basura, puro reklamo niya. Pero kapag ikaw ay nagpapalinis ng kanyang salita, lagi, pansinin mo, lagi ka nilalapitan ng mga tao. Bakit? Lumalakas sila pagkasama ka. Nababasa ka. Natututo sila pagkasama ka. At gustong-gusto ka nilang nililibre sa restaurant at pinapakain. Amen? Bakit? Dahil ikaw ay basang-basa at lilis na lilis ng salitaan ng Panginoon. Hindi ka iniiwasan ng mga tao yan. So that's how God prunes you. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Di po ba? Are you blessed, church? Di ba nagkaroon ng ano? Nagkaroon tayo ng metanoia, church. Dati yung John 15:2. Hindi natin binabasa yan eh. Natatakot tayo eh. But praise God today. Hindi pala gano'n ang Diyos. Kundi ang Diyos po, He wants what's best for you. Why? Anong bottom line? Because He loves you so much. So, alamin, ang kinin natin sa ating puso, pwede ba tayong pumikit? Ilagay niyo yung kamay ninyo sa ating dibdib. And then, say this to yourself, I am deeply loved by God. I am greatly blessed and highly favored. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. At mga kapatid, dito po sa ating church, that's why meron tayong pagkakataon nag-fellowship. Pagkatapos po ng service, huwag kayo kagad umuwi.
makipagkwentuhan tayo. Nandyan sila Brother Junex. Pwede nating tanungin, sabi mo, sumasakit ang lalamunan ko, parang hindi ko makuha yung high note na to. Patulong kayo kay Junex. Di ba? Di ba, may ganun eh. Libre yan ha, mga kapatid ha. And by the way, Sister Je, si Brother Junex pagmamalahi ko na by the grace of God ha, tawag ng tanghalan champion niya. Isa sa mga naging champion. Oh. Marami tayong matututuhan sa kanya. Di ba? So pag-pray din natin, pag sumali uli siya ng contest, pag nanalo, maambunan din tayo. Amen. Amen. Mabasa din tayo ng premyo. Praise God. Yun lang po ipaalala sa atin. And are you blessed, church? Di ba? Napakabuti ng Panginoon. And I would like to invite yung mga kaibigan natin who are watching right now. Even kung meron po dito sa ating church na wala pang relasyon sa Panginoon, alam niyo po yung pagmamahal ng Diyos sa atin para lubusan nating maranasan to the fullest. Hayaan natin siya maghari sa ating mga buhay. Kasi hindi po siya makakakilos pag hindi mo siya pinapasok sa iyong buhay. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. Hindi po kayo magbibigay na kung ano-ano sa Diyos. Hindi nyo bibili ng kaligtasan. Ito po ay isang regalo. Ano pong ginagawa sa regalo? Tinatanggap. Walang bayad. So God is now giving you this precious gift of salvation. All you have to do, simple lang po, believe and then receive it. Magpipray po ako, pray this prayer with me, buksan po ninyo inyong mga labi, sundan yung panalangin ito, at buksan din ang ating mga puso, believing that Jesus, after 3 days, He did not remain dead. God raised Him from the dead. Nabuhay po siya maguli. Amen. And then, angkinin po natin ang ating kaligtasan. Pwede po ba yun? So, please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito sa inyong puso. O Diyos, inaangkin ko po na sa ganang akin, wala akong kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, simula po sa oras na ito, Jesus, tinatanggap kita, kinikilala kita bilang aking Panginoon, aking Diyos, aking tagapagligtas at hari na aking buhay. Dahil naniniwala po ako na sa iyong pagdurusa at kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay binuhay na maguli ng Diyos. Bilang patunay na ako naglagak ng pananampalataya sa iyo, ay pinaging matuwid mo sa iyong harapan. Salamat po. Salamat po, Ama. Dahil ako'y anak mo na. At inaangkin ko po ang iyong kaloob na kaligtasan. Amen at amen. Kung isa po kayo sa nanalangin na panalangin yan, binuksan ang inyong mga labi, at binuksan din ang inyong puso, ikaw ay ligtas na. Amen. Ganun po kasimple, ganun kayo kamahal ng Diyos. And bago po tayo magtuloy-tuloy, gusto ko po kayo imbitahan. Tayo tayo. And then once again, tayo po ipapangunahan ng ating praise and worship team. Mawit po muna tayo and then we'll pray. Bigyan natin ng papuri ang Panginoon sa mensahe ating napakinggan. Na indeed, He is worthy to be praised. Seated on the throne. Amen. Crown you now with many crowns. With many crowns. You reign victorious. Oh, thank you, Lord. High and lifted up. And lifted up. Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. Darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, thank you, Lord. You're worthy to be praised, of God. Worthy is the Lamb.
Alam niyo po bakit worthy is the Lamb? Even po itong talatang ating pinag-usapan, for the past many years na mali po yung ating kaisipan, akala natin ang Diyos ay kumukuha ng buhay. Pero praise God, today, naintindihan natin, ibig sabihin ng John 15:2, that He wants what's best for you. Kapag tayo po hindi namumunga, ayaw niyang manatili ka doon. He will airo you, He will lift you up. And right now, God is lifting you up. He's elevating you from a position na dati nandun ka sa mababang bahagi ng buhay mo. But today, church, mahal ka ng Panginoon. At dahil alam mo, mahal ka ng Panginoon, lalo ka na i-in love sa Panginoon. Ito po ay pagiging mabunga na sa kanyang presensya. At dadalahin ko po, mga kapatid, na patuloy tayong maging mabunga. At hingin natin sa Diyos, Lord, bigyan mo ako ng uhaw sa iyong salita. At gutom. Paggutumin mo ang aking kaluluwa. And I pray, sa mga nanonood din po sa atin online, hindi pa po huli ang lahat. Buksan po natin ating mga puso. Bakit po worthy ang ating kordero? Because siya po ang nakakaisip lang ng mga bagay na ito na salungat sa iniisip ng maraming tao. At napakinggan niyo po ang mensaheng ito na punong-puno ng pag-ibig. Bagaman tayo po ay maraming pagkukulang sa Diyos, pero siya po ay nakaisip ng mga paraan para tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Di ba? He's worthy to be praised. And the Lamb is worthy to be worshipped. Amen. So church, mga nanonood po sa atin online, and even mga kabataan natin dito, God loves you so much at maganda po ang plano ng Panginoon sa buhay. Hindi lang ng mga kabataan, lahat po tayo dito kahit may mga edad na tayo. Maganda po ang plano ng Panginoon para sa atin. Gusto ng Panginoon, hindi ka lang masaya, gusto niya punong-puno ka ng kagalakan, ng kapayapaan. Na kung kayo po ay isa sa mga taong binanggit ko kanina, yung mga taong hindi nananagana at namumunga, marahil kayo po ay punong-puno ng bigat sa inyong puso, kapaitan, bagaman mananampalataya po kayo. Pero ngayon, pinapalitan na po ito ng kagalakan, ng pagmamahal, kasi napalitan na rin po yung ating maling kaisipan ugnay sa Diyos. Hindi po ba? Napakasarap na yakapin ang unang yumakap sa atin. So I would like to pray for you. And even po those who are watching online, na magkaroon din po kayo ng pagnanasa na huwag po kayo manatili lang sa online. Join us on site. Masarap po to be with the fellow believers. Trellis din po sila para tayo po'y lumago. Amen. So I would like to pray for you. And open also your mouth. Sabihin niyo sa Panginoon ang inyong mga kabigatan. Casting all your cares upon Jesus because He cares for you. Aba, we thank you once again sa napakagandang mensaheng binigay mo sa amin sa umagang ito. Lord, sa lahat ng pagkilos mo sa aming buhay, wala kang ginagawa at mga gagawin na makasasama sa amin because you know what's best for us. And because, ang bottom line, Panginoon, because you love us so much. Dalayan ko po, O Diyos, sa mensaheng aming napakinggan na inihatid mo sa amin sa umaga pong ito. Even those who are watching online, Panginoon, ang kanila pong puso ay mula sa matagal na panahon na tinataglay nila ang takot mula sa John chapter 15, ay napalitan po ito ng kagalakan, ng kapahingahan at kapayapaan. Na bagaman, Panginoon, ang dami namin pagkukulang sa inyo bilang mga anak mo. Pero hindi mo kami, Panginoon, iniiwan ni pinababayaan man because you are lifting us up. Thank you, Lord. At salamat din, Panginoon, for giving us a local church na kung saan nagsisilbi din po silang trellis namin na meron kami pwedeng yakapin, mahawakan ng mga kamay para maunawaan din po namin ang aming mga kalalagayan. Lord, tulungan niyo rin po kami na makita namin ang aming mga kapatiran bilang mga physical naming mga Jesus, Lord. Thank you sa aming mga kapatiran na makita po namin sila. Hindi namin sila mga kalaban bagkus mga kakampi, kaagapay at kaalyansa at kaagapay namin, Panginoon, in the expansion of your kingdom. At Panginoon, magiging kaagapay po namin sila sa pagharap namin sa buhay at para lalo po kami lumago sa aming pananampalataya at mamunga sa aming buhay bilang mananampalataya. Mga kapatid, ano man po mga kabigatan ninyo sa buhay, sabihin nyo sa Panginoon yan. And I suggest,
ask the Lord na bigyan kayo ng kauhawan, kagutuman sa ating mga kaluluwa. Nang sa gayon ay patuloy po nating makita ang buhay, maranasan natin ang buhay at kalusugan sa ating mga physical na katawan. Sabi po ng Proverbs 4:22, to those who find them. So magkaroon tayo ng puso na naghahanap para makita natin ang buhay sa ating mga kaluluwa at mag-manifest din po ang kalusugan sa ating mga physical na katawan. Lord, nakikita niyo po aming mga kapatid. And I pray, in the name of Jesus, wag lang po silang manatili sa kanilang buhay na ito, kundi lalo pa silang lumago, that they may bear not just more fruit, but much fruit, Lord. I pray, Panginoon, magkaroon sila ng gutom at uhaw sa iyong salita. Lord, basain mo sila na yung salita na siyang lilinis, Panginoon, patuloy sa aming mga kaluluwa. Nang sa gayon, lalo po kaming lumago at managana pa at mamunga pa sa aming buhay bilang mananampalataya. Salamat din po dahil kinalinga mo na and already provided for them lahat ng kanilang pangangailangan. Lord, mayroon kaming assurance and we can stand in this truth because we believe that all things were given to us, Lord, because of the cross of Jesus. Mga kapatid, angkinin po natin that indeed you are greatly blessed and highly favored because you are deeply loved by God. Oh God, Abba, we thank you so much, Lord. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami. And this, Lord, we pray in Jesus' name. And everybody would say, Amen and Amen. Stay blessed, church. See you next Sunday. Amen. Amen. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.